Akala ko ang aking asawa, si Anton, ay ang aking kasama sa buhay. Ngunit, sa aming sariling bahay, nakita ko siyang may kasamang iba. Hindi lang iyon. Narinig ko mismo ang plano nila, ang pagnanakaw sa SED Solar, ang kumpanya ni Ina, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Nanginig ako sa galit. Ang lahat na pinaghirapan ni Ina, ang aking pamilya, unti-unting ginuguho. Pero hindi ko hahayaan, may lihim ako na magpapabago sa lahat. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Marilo, 46 na taong gulang. 20 taon na kaming kasal ng aking asawang si Anton. Mayroon kaming isang napakabait na anak, si Paolo, na kasalukuyan ngayong kumukuha ng kanyang ED sa New York. Ang aking ina, si Aling Remedios, isang babaeng may pusong bakal, ang nagtatag ng Solar Pharmaceutical Corporation, mula sa wala sa sarili niyang sipag at tiyaga. Dati akong magaling na accountant sa kumpanya ni Ina, ngunit matapos kaming ikasal, unti-unti akong lumayo sa trabaho, at ipinaubaya kay Anton ang lahat ng bagay. Akala ko, ang buhay ko ay perpekto na, tahimik, payapa, hanggang sa dumating ang isang araw na hindi ko malilimutan, ang araw na nagpabago sa lahat. Nagmamadali ako noon, pabalik sa aming bahay, para kunin ang naiwan kong telepono. Naayos na ni Anton ang aming flight papuntang Amerika. Hindi ko naman sinasadyang makarinig ng mga tawa at boses mula sa aming silid-tulugan, boses ni Anton at ng isang babae. Kumunot ang aking noo, may kakaibang kaba akong naramdaman. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Doon ko nakita si Anton, yakap-yakap ang kanyang sekretarya, si Katrina. Naramdaman kong umakyat ang lahat ng dugo sa aking ulo, bumilis ang tibok ng aking puso. Ngunit nanatili akong nakatayo doon, hindi makakilos, at pinakinggan ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Naririnig ko silang pinag-uusapan ang plano nilang agawin ang Solar Pharmaceutical, matapos mawala si Aling Remedios. Pinag-uusapan nila ang pagpeken ng mga dokumento, at doon ko rin narinig ang nakakagimbal na pag-amin ni Anton, na inilinis na niya si Ina, para hindi na raw ito makagulo pa sa kanilang plano. Ang mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam ko, nawalan ako ng lakas, ng boses, at ng pag-asa. Nanigas ang buo kong katawan sa matinding gulat at sakit. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ngunit sa huling butil ng aking pag-iisip, naisip kong buksan ang voice recorder ng aking telepono. Kinailangan kong magkaroon ng ebidensya. Dahan-dahan at walang ingay umalis ako sa pintuan. Ang nakakapanindig balahibong katotohanan ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan, sa bawat tibok ng aking puso. Ngayon, alam ko na, hindi na ako ang dating Marilo. Ang paghahanap sa katotohanan at hustisya ay nagsisimula na. Naaalala ko pa, ilang linggo bago ang araw na iyon, mayroong tensyon sa pagitan ni Ina at ni Anton. Isang hapon, ipinatawag ni Ina si Anton sa kanyang opisina sa Solar Pharmaceutical sa Ayala Avenue, Makati City. May seryoso siyang gustong pag-usapan. Tandang-tanda ko pa ang matalim na tingin ni Ina nang tanungin niya si Anton tungkol sa plano sa pagmamana ng kumpanya at kung bakit tila may nagalaw na humigit kumulang 120 milyong piso mula sa kaban ng kumpanya sa loob lamang ng 3 buwan. Nalaman na ni Ina ang tungkol sa pagnanakaw. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Ina. Ayaw niyang saktan ako, ayaw niyang guluhin ang aming pamilya. Ayaw niyang sirain ang reputasyon ni Anton sa harap ni Paolo. Mahal na mahal niya kami. Ngunit bago pa niya tuluyang mabunyag ang lahat, bigla siyang kinapitan ng matinding sakit sa dibdib. Isang atake sa puso. Nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko kung paano kumilos si Anton. Mabagal siya, halos walang emosyon, habang tumatawag ng ambulansya. Ngunit pilit niyang ipinapakita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, malamig, tila walang buhay. Sa ospital, sandaling nagising si Ina.
Humingi siya ng tubig at doon, mahina niyang binigkas ang mga salitang mananatili sa aking isip habang buhay. Huwag kang masyadong magtitiwala kay Anton. Attorney Cardo Papeles Safety Deposit Box. Paulit-ulit sa isip ko ang kanyang mga huling habilin, ngunit hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos noon, pumikit na siya at tuluyang nawala. Iniwan niya akong nag-iisa, nalulunod sa sakit, kalungkutan at pagkalito. Si Anton, ipinakita niya ang kanyang pagiging perpektong manugang. Siya ang nag-asikaso ng lahat, mula sa ospital hanggang sa libing. Pinlano niya ang bawat detalye, walang bahid ng kapintasan. Ang lahat ay tila ayos na ayos, tila siya ang pinakamahal na manugang sa mundo. Ang mga taong nakapaligid sa amin, pinupuri ang kanyang kabaitan at pagmamahal. Ngunit sa aking puso, may isang malalim na sugat na hindi kayang hilumin ng anumang papuri o ng anumang pagsasaayos. Ito ay ang sakit ng pagkawalan ng aking ina at ang mga huling babala na kanyang iniwan na ngayon ay nagsisimula ng bumulong sa aking isipan, isang kakaibang pagdududa na hindi ko maipaliwanag. Puno ng kirot at kalungkutan ang bawat araw matapos mawala si ina. Pakiramdam ko nawalan ako ng sarili. Ang mundo ko ay tila walang kulay at ang bawat ngiti ay pilit. Sa libing ni ina, ako ay umiyak at ang bawat patak ng luha ay may dalang bigat, sakit at takot. Ang lahat ay tila walang kabuluhan. Patuloy ang pagganap ni Anton sa kanyang papel bilang isang perpektong manugang. Ang lahat ng bisita ay pinupuri siya, ang kanyang kabaitan, ang kanyang dedikasyon sa aming pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, sa ilalim ng kanyang mga mata, may nakikita akong malamig, walang emosyon. Para bang ang lahat ay isang palabas lamang. Ang pakiramdam na iyon ay bumabagabag sa aking kalooban. Nagsimula na ring magbulungan ang mga executive ng Solar Pharmaceutical tungkol sa pagkuha ni Anton sa posisyon ng chairman. Ang mga bulong na ito ay lalong nagpabigat sa aking pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may isang bahagi sa akin ang nagsasabi na may mali, may isang bagay na hindi tama. Sa gitna ng aking kalungkutan, may isang hindi inaasahang pagdalaw. Si Attorney Cardo Reyes, ang matagal ng abogado ng aming pamilya, ay dumating. Sa isang tahimik na sandali, habang binabati niya ako, lihim siyang nag-iwan ng isang maliit na papel sa aking kamay. Pumunta ka sa aking opisina pagkatapos ng libing, ang nakasulat. Ang mga salita ni ina, kasama ang mensahe ni Attorney Cardo, ay tila mga binhing duda na nagsisimulang tumubo sa aking puso. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin ng huling habilin ng aking ina. Inalok ako ni Anton na bisitahin si Paolo sa Amerika. Sinabi niyang kailangan ko ng pagbabago ng tanawin, ng pahinga. Ngunit sa halip na gumaan ang aking loob, lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko, may isang bagay na pinaplano siya. Isang plano na hindi ko pa nauunawaan. Napakabigat ng aking naramdaman, mga kababayan. Kung kayo rin ay nakaranas ng matinding pagtataksil, o may mensahe kayong gustong ibahagi tungkol sa mga aral ng inyong mga magulang, mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng aking kwento. Maraming salamat po. Kinabukasan matapos ang libing, dumiretso ako sa opisina ni Attorney Cardo Reyes sa Makati. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, puno ng kaba at pag-aalala. Sinalubong niya ako ng may malungkot na ngiti at doon, isiniwalat niya ang isang lihim na matagal nang iningatan ng aking ina. Ibinigay sa akin ni Attorney Cardo ang isang selyadong sobre. Paliwanag niya, ibilin daw ni Aling Remedios na ibigay lamang ito sa akin kung may masamang mangyari sa kanya. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha habang hawak ang sobre. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob nito, mayroong liha mula kay ina at iba't ibang dokumento. Ang sulat ni ina ay babala tungkol kay Anton. Isinasaad doon na matagal na pala niyang binubusisi si Anton
at nalaman niya ang paglustay nito ng pera ng kumpanya para makagawa ng mga slush fund sa ibang bansa. Tinukoy niya ang mga offshore bank account, ang mga tulay na kumpanya na ginawa ni Anton upang itago ang kanyang mga transaksyon at ang kinalaman ni Katrina sa lahat ng ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang bawat detalye. Ang mga bank statement, ang mga pangalan ng kumpanya, ang mga petsa, lahat ay nagtuturo sa isang direksyon. Sa loob lamang ng ilang buwan, tinatayang 120 milyong piso ang nawala sa kumpanya sa kamay ni Anton. Si Anton, ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ang taong akala ko ay mahal ako, ay isang manloloko. Ang sakit ay parang kutsilyong tumatarak sa aking puso. Hindi lamang niya niloko ang aming pamilya, kundi pati na rin ang kumpanyang pinaghirapan ng aking ina. Paliwanag ni Attorney Cardo, matagal nang naghihinala si ina kay Anton at palihim na niya itong iniimbestigahan. Ngunit nag-aalangan siyang sabihin sa akin ang katotohanan upang maprotektahan ako at ang reputasyon ng aming pamilya. Ang pagmamahal ni ina sa akin ay mas matimbang kaysa sa pagtatago ng katotohanan. Ibinida rin ni Attorney Cardo ang posibilidad ng annulment, isang paraan para makawala ako sa kasal na ito, legal at moral, dahil ito ay itinayo sa kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang sakit at galit ay bumalot sa akin, ngunit kasabay nito, lumitaw din ang matinding pagnanais na makamit ang hustisya. Hindi para lamang sa akin, kundi para kay ina. Patuloy ang pagpupumilit ni Anton na pumunta ako sa Amerika para bisitahin si Paolo. Inaayos niya ang lahat, mula sa aming tiket hanggang sa aming akomodasyon, na tila nagmamalasakit, na tila inaalala ang aking kapakanan. Ngunit ngayon, alam ko na ang kanyang tunay na motibo. Ito ay isang bitag, isang paraan upang ilayo ako sa kumpanya, upang madali niyang makontrol ang lahat, at upang mapigilan akong mag-imbestiga. Nagpanggap akong sumasang-ayon sa kanyang plano. Nagpakita ako ng kalungkutan at pagod na tila nalulumbay pa rin sa pagkawala ni ina, upang lubos siyang maniwala. Nakita ko ang biglang pag-aliwalas ng kanyang mukha, ang pagluwag ng kanyang pakiramdam nang tanggapin ko ang kanyang alok. Maging ang kanyang pag-aalok na siya na mismo ang mag-aasikaso ng opisina ni ina, ay lalong nagpatindi sa aking hinala. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pinaplano, ngunit tiyak na mayroon siyang masamang balak. Ngayon, higit kailanman, kailangan kong maging maingat. Kailangan kong maging matalino. Bago ang key flight namin, nagpasya akong makipagkita ulit kay Attorney Cardo, upang makumpleto ang lahat ng aming paghahanda. Kailangan kong planuhin ang bawat hakbang. Bawat kilos. Nagplano akong gumawa ng dahilan, isang aksidente, upang makabalik ako sa bahay sa mismong araw ng aming paglipad. Ang naiwan kong telepono ang magiging susi sa lahat. Ito ang magiging dahilan upang magkaroon ako ng pagkakataon, ang pagkakataon para sa isang nakatadhana at mapanganib na komprontasyon. Ang galit at puot sa aking puso ay lumalalim, ngunit itinago ko ito sa ilalim ng aking kalmado at tahimik na anyo. Kailangan kong maging matibay para kay ina at para sa katotohanan. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako susuko. Ang laro ay nagsimula na at handa akong lumaban. Mariin kong kinuyom ang aking mga kamao sa taxi. Inay, tingnan niyo po ako. Pagbabayarin ko po sila sa kanilang ginawa. Ipinapangako ko. Ang taxi ay patungo sa gitna ng Makati City. Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi ito ang oras para lumuha. Kailangan kong manatiling kalmado. Hindi ako dapat madala ng emosyon. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Naalala ko kung sino ako. Ako ang anak ng nagtatag ng AC Head Solar. At noong araw, ako ay isang mahusay na accountant na humahawak sa pananalapi ng kumpanya. Manong, dito na lang po muna. Kailangan ko lang pong mag-isip. Huminto ang taxi sa tabi ng isang parke malapit sa Pasig River. Bumaba ako at umupo sa isang bangko.
Ang ilog, umaagos ng payapa sa ilalim ng araw. Isang payapang tanawin na kaibahan sa bagyong nasa loob ko. Kinuha ko ang isang notebook at ballpen mula sa aking bag, muling lumabas ang aking instinct bilang accountant. Sa halip na mag-react ng emosyonal, kailangan kong harapin ang sitwasyon ng sistematiko. Para tuluyang mabunyag ang mga krimen ng aking asawa, kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Nagsimula akong magsulat sa notebook. Una, trace ang daloy ng pera. Kung inibulsa ni Anton ang pondo ng kumpanya, dapat ay may naiwan siyang bakas. Kailangan kong hanapin ang mga records ng transfers, mga pagpapadala sa ibang bansa, isang listahan ng mga account sa pangalan ng mga frontmen. Pangalawa, gumawa ng timeline. Kailangan kong suriin ng paunti-unti ang ginawa ni Anton mula ng araw na nahimatay si Ina hanggang ngayon. Siguradong makakahanap ako ng ilang butas. Pangatlo, tukuyin ang mga kasabwat. Bukod kay Katrina, dapat ay may iba pang tao na kasangkot. Hindi niya magagawa ang isang ganoon kalaking plano ng mag-isa. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang banking app. Sa kabutihang palad, pinanatili ko pa rin ang access upang tingnan ang ilan sa mga account ng kumpanya. Isang pahintulot mula nang ako pa ang responsable sa pananalapi bago kami ikasal. Malamang hindi inisip ni Anton iyon. Nagsimula akong suriin ang mga account isa-isa. At may nakita akong kakaiba. Sa nakaraang buwan, mayroong regular na pagkuha ng malalaking halaga ng pera. Bawat pagkakataon, sa ibang account, at sa pinaghihiwalay na halaga upang itago bilang normal na transaksyon, 300,000 piso, 450,000 piso, 280,000 piso. Napigilan ko ang aking hininga. Ang kabuuan ay umabot sa halos 120 milyong piso, at sa nakaraang buwan lamang iyon. Nang maayos pa ang kalagayan ni Ina, hindi siya kailanman maglalakas loob na gumawa ng ganoon. Nagsimula siyang ibulsa ang pera sa sandaling nagkasakit siya. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga destination accounts. Karamihan ay mga account sa ibang bansa. At marami sa mga ito ay nasa pangalan na katulad ng kay Katrina sa Ingles. Nagi Walton. Sumuwaw ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Ngayon, naiintindihan ko kung gaano katindi ang pagtitiwala ni Anton kay Katrina. Ibulsa ang pera ng kumpanya sa account na nakapangalan sa kanya. Tumunog ang aking telepono. Si Attorney Cardo Reyes. Ginang Marilo, nasaan na po kayo? Dapat ay nakarating na kayo. Pasensya na po, inaayos ko lang po ang aking mga iniisip. May nangyari po ba? Nag-alinlangan ako sandali, ngunit alam kong hindi ko na ito kayang lutasin mag-isa, Attorney Cardo, kakadiskubre ko lang po na ibinulsa ng aking asawa ang halos 120 milyong piso mula sa kumpanya sa nakaraang buwan. Ano po ang sinasabi niyo? 120 milyon? Opo. At ang karamihan ay napunta sa mga account sa ibang bansa. Malamang naghahanda siya ng pondo para sa pagtakas. Bumuntong hininga si Attorney Cardo. Ito ay mas seryoso kaysa sa inakala namin. Pumunta kayo dito ngayon na. Naghihintay din ang fiscal. Tumayo ako, ngunit bago ako umalis, mayroon pa akong isang bagay na kailangang gawin. Tinawagan ko si Mang Tony, ang pinuno ng pananalapi ng AFE Solar. Si Mang Tony ay isang mapagkakatiwalaang tao na nakasama ko sa pagtatrabaho ng magkatuwang noong ako pa ang nasa kumpanya. Mang Tony, ako po si Marilo Solar. Ah, Ginang Marilo, anong sorpresa? Bakit po kayo tumawag sa ganitong oras? Kailangan ko po ng isang urgent favor. Maaari po ba ninyong suriin ngayon din ang mga financial data ng kumpanya? Anong data po ang kailangan nyo? Lahat ng galaw ng pondo sa nakaraang buwan, lalo na ang mga naugnay sa international transfers. Nanatiling tahimik si Mang Tony sandali. Ang totoo po, napansin ko rin po ang kakaiba, ngunit dahil direct ang inautorisa ng Vice President,
ano po ang napansin nyo? Mayroong malalaking halaga ng pera na lumalabas ng regular, ngunit iba-iba ang dahilan bawat pagkakataon. Mga consulting fees sa ibang bansa, pagbili ng mga kagamitan, research and development. Ngunit sa totoo lang, hindi naman naganap ang mga transaksyong iyon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, mayroon na akong konkretong ebidensya. Naitago niyo po ba ang mga data na iyon, Mang Tony? Opo, itinago ko po sa isang personal file, para lang po sa pag-iingat. Salamat po. Sa tingin ko, kakailanganin natin ang mga data na iyon ngayon. May nangyari po ba? Malalaman niyo po sa lalong madaling panahon. At Mang Tony, dadalo po kayo sa board meeting ng 10:00, hindi po ba? Opo, doon na lang po tayo magkita. Pagkababa ko ng telepono, muli akong sumakay sa taxi. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkasanib. Pagdating ko sa notary office, 8:40 ay 5 na ng umaga. Sa opisina, bukod kay Atty. Cardo, may naghihintay na isang fiscal. Ginang Marilo, ipinapakilala ko po sa inyo si Fiscal Sandra Mercado. Si Fiscal Sandra Mercado ay isang babaeng halos 40 anyos, may matalas na tingin. Kinamayan niya ako at sinabi, narinig ko ang recording. Mukhang hindi matatawaran na ebidensya. Ngunit hindi po ba ito sapat? Nag-aalalang tanong ko, kaya po ako nag-imbestiga pa ng kaunti. Binuksan ko ang aking notebook at ipinaliwanag ang daloy ng pera na kakadiskubre ko lang. Tinalasan ni Fiscal Sandra Mercado ang kanyang tingin. Sapat na ito. Maaari natin siyang akusahan ng homicide, bukod sa malversation at unjust administration. Ngunit mayroon pa. Kinuha ni Atty. Cardo ang isa pang sobre. Ito po ang ipinagkatiwala sa akin ni Pangulo bago siya pumanaw. Sa loob ng sobre, mayroong ilang mga dokumento, kasama ang mga kopya ng mga email na ipinagpalit ni Anton at Katrina. Alam na ni Ina ang kanilang relasyon. Tingnan niyo po ang petsa ng mga email na ito. 1 taon na ang nakalipas. Napatulala ako. Ang pagtataksil ng aking asawa ay nagsimula 1 taon na ang nakalipas at wala akong alam. Ang nilalaman ng mga email ay mas nakakagulat pa. Hindi ito simpleng pagtataksil lamang. Plinano ng dalawa na agawin ang kumpanya. At sa proseso, pinag-usapan pa nila ang pagpatay kay Ina. Talaga po bang sinulat ito ng aking asawa? Nanginginig ang aking boses, inalo ako ni Fiscal Sandra Mercado. Alam kong mahirap, ngunit ngayon, kailangan mong harapin ang katotohanan. Pinigilan ko ang aking mga luha. Gusto kong umiyak, ngunit hindi ako makakaiyak. Marami pa akong kailangang gawin, ang board meeting ay sa loob ng 1 kapat na oras. Kailangan natin siyang pigilan bago iyon. Huwag kayong mag-alala. Nakahanda na ang pulisya para kumilos. Kinuha ni Fiscal Sandra Mercado ang kanyang telepono. Umalis na kayo ngayon patungo sa Edad Solar. Sumilip ako sa labas ng bintana. Sa malayo, nakikita ko ang gusali ng Edad Solar. Doon, sa mga sandaling iyon, naghahanda si Anton na umupo sa silya ng Pangulo. Ngunit ang kanyang plano, mabibigo. Ang mga ebidensya na natagpuan ko sa aking instinct bilang accountant. At ang mga dokumento na iniwan sa akin ng aking ina. Lahat ay magsasama upang patunayan ang pagtataksil ng aking asawa. Atty. Cardo, bakit hindi ibinigay sa akin ni Ina ang mga dokumentong ito noon pa? Tanong ko, malungkot na sumagot si Atty. Cardo. Malamang, umasa siya hanggang sa huling sandali na magbabago ang isip ng Vice President. At higit sa lahat, gusto kanyang protektahan. Tumango ako. Inisip ako ni Ina hanggang sa huli. Tara na, wala na tayong oras na sasayangan. Tumayo kaming 3. Sinuri ko ang recording sa huling pagkakataon. Ang pagtatapat ni Anton ay malinaw na naririnig. Sa maikling panahon na lumipas mula nang harapin ko ang pagtataksil,
ako ay naging isang ganap na ibang tao. Hindi na ako ang mahinang babae na umaasa sa kanyang asawa. Ngayon, ako ay isang malakas na babae, armado ng katotohanan. Inay, tingnan niyo po ako. Pagbabayarin ko po ang taong iyon sa kanyang ginawa. Ipinapangako ko. Determinadong lumabas ako ng opisina. Ang huling laban, malapit nang magsimula, 9:00 ng umaga. 2 police car ang dumating sa KCA ng Vad Solar. Bumaba ako ng kotse kasama si Atty. Cardo Reyes at Fiscal Sandra Mercado. 1 oras na lang bago magsimula ang board meeting. Sandali. Pinigilan ako ni Atty. Cardo, mula sa kanyang briefcase, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope. Sa labas, sa sulat kamay ni Ina, nakalagay, para kay Marilu, 2. Ano ito? Nagulat akong tanong, ito po ay ibinigay sa akin ni Pangulo 1 linggo bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na kung pagkatapos buksan ang unang sobre, hindi pa rin ito sapat para pigilan ang Vice President, gamitin ko raw po ito. Kinuha ko ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob, mayroong ilang mga bigsku at isang tumpok ng mga papel. Ang unang pumukaw sa aking pansin ay isang pulang XV. Alam niyo po ba kung ano ang nasa bispi na ito? Tanong ko, malungkot ang ekspresyon ni Atty. Cardo. Mga call recordings. Mula 1 buwan bago siya pumanaw, legal na ni-record ng Pangulo ang lahat ng conversations ng kanyang manugang. Ayon sa company security regulations, ang mga work calls ng mga executives ay maaaring i-record. Napigilan ko ang aking hininga. Ganito pala ang paghahanda ni Ina. Gaano kaya siya kalungkot, naghihinala sa asawa ng kanyang sariling anak at nangangalap ng ebidensya. May dala akong laptop dito. Gusto niyo po bang pakinggan? Mungkahi ni Fiscal Sandra Mercado, lumayo kaming 3 sa isang sulok ng lobby. Isinaksak ni Atty. Cardo ang XG at binuksan ang isang file. Mula sa unang audio file, lumabas ang boses ni Anton. Hello, handa na ba ang account sa Switzerland? Mabuti. Bago matapos ang buwan, magpapadala ako ng 1 pang milyon. Ang susunod na file ay mas nakakagulat pa. Katrina, nakuha mo na ba ang gamot na iyon? Sabi mo gumana kapag hinalo sa kanyang heart medication, hindi ba? Ang mahalaga ay magmukha itong natural na kamatayan. Namutla ang aking mukha. Ito ay isang planadong pagpatay. At plinano nila ito 1 buwan na ang nakalipas. Alam lahat ni Ina, bulong ko, nanginginig ang boses. At kung hindi niya pinigilan si Anton, iyon ay dahil sa akin. Tumango si Atty. Cardo. Nag-alinlangan ang Pangulo hanggang sa huli. Dapat ba niyang sirain ang kaligayahan ng kanyang anak o ilantad ang katotohanan? Sa huli, naghanda siya para sa parehong bagay. Umaasa siya na kusang aatras ang Vice President, ngunit para sa pag-iingat, iniwan niya ang lahat ng ebidensyang ito. Sinimulan kong suriin ang mga dokumento isa-isa. Naglalaman ang mga ito ng isang detalyadong listahan ng mga account sa pangalan ng mga frontmen. Singapore, Hong Kong, Switzerland, Cayman Islands. Mga secret account na nakakalat sa buong mundo na may mga petsa at halaga ng bawat deposito na maingat na naitala. Lahat ng ito ay pera ng kumpanya. Ang kabuuan ay umabot sa halos 420 milyong piso, sabi ni Fiscal Sandra Mercado habang sinusuri ang mga papel. Dahan-dahan niya itong inibulsa sa loob ng 3 taon, ipinapadala sa maliliit na halaga upang hindi matuklasan. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga account holders. Hindi lang si Katrina, kundi pati na rin ang mga university classmates ni Anton at maging ang mga ghost companies. Jai Investments. Binasa ko ang pangalan ng isa sa mga kumpanya. Lahat ng ito ay mga shell companies na walang aktwal na operasyon. Mga ghost companies na nilikha ng Vice President, paliwanag ni Atty. Cardo.
Nag-hire ang Pangulo ng isang private detective upang imbestigahan ang lahat. Nasa file na ito ang kanyang ulat. Binuksan ko ang ulat ng detective. Kasama rito ang mga litrato. Si Anton na nagwi-withdraw ng malalaking halaga ng pera mula sa isang bangko, nakikipagkita kay Katrina sa isang hotel, at, nakakagulat, isang kuha mula sa isang security camera na bumibili ng gamot sa isang pharmacy. Ang gamot na iyon, ang ginamit nila kay Pangulo. Sa kumpirmasyon ni Atty. Cardo, kinuyom ko ang aking mga kamao. Ngunit, Atty. Cardo, bakit hindi inireklamo ni Ina si Anton sa lahat ng ebidensyang ito? Mayroon akong diary ng Pangulo. Kinuha ni Atty. Cardo ang isang maliit na notebook. Ipinagkatiwala rin niya ito sa akin upang inyong makita. Binuksan ko ang diary ng aking ina. Sa huling pahina ay nakasulat, Marso 20, 2025. Ngayon, muling dumating si Anton. May ngiti, binigyan niya ako ng vitamin supplement. Tinanggap ko ito, alam kong lason iyon. Marilu, paumanhin. Huli na nang malaman ni Ina ang tunay na pagkatao ng iyong asawa. Ngunit alam kong hindi ka maniniwala hanggat hindi mo mismo matutuklasan. Kaya, iniwan sa iyo ni Ina ang mga ebidensyang ito. Para sa araw na haharapin mo ang katotohanan. Si Anton ay isang mapanganib na tao, ngunit mas nakakatakot pa na ikaw mismo, nang hindi mo nalalaman, ay maniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Maging matatag ka, anak ko. Hawakan mo ang mga ebidensya at ipaglaban ang katotohanan. Pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Ang aking ina, na nararamdaman ang kanyang sariling kamatayan, ay inihanda ang lahat ng ito para sa akin. Wala ng oras, sabi ni Fiscal Sandra Mercado, tinitingnan ang kanyang relo. Magsisimula ang board sa loob ng 30 minuto. At mayroon pa ito. Kinuha ni Atty. Cardo ang isang huling dokumento. Ang tunay na testamento ni Pangulo, notarized. Nang basahin ko ang testamento, may nakita akong kamangha-mangha. Ako, si Aling Remedios, ay nagtatakda sa aking testamento ang sumusunod. Lahat ng aking mga shares at ang kontrol ng AFE Solar ay mamanahin ng aking anak na si Marilu Solar. Ang aking manugang na si Anton, sa ilalim ng anumang kalagayan, ay hindi maaaring makilahok sa pamamahala ng kumpanya. Kung sakaling ako ay pumanao sa isang aksidente o bigla ang sakit, humihiling ako ng masusing imbestigasyon sa sanhi ng kamatayan. Ang petsa ay Marso 15, 2025, 2 linggo lang bago nahimatay si Ina, sa testamento na ito. Hindi magiging pangulo ang vice president sa anumang paraan, matatag na sabi ni Atty. Cardo. Kahit aprobahan pa ng board, hindi ito magkakaroon ng legal na balidasyon. Itinago ko ang lahat ng mga dokumento at ang mga bispo sa aking bag ngayon, handa na akong lumaban, tara na. Sumakay kaming 3 sa elevator. Patungo sa boardroom sa ika-15 palapag, mabilis ang tibok ng aking puso. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, nakita namin ang maraming tao sa pasilyo. Mayroon ding mga journalists. Tinawagan ni Anton ang media upang opisyal na ipahayag ang kanyang paghirang bilang Pangulo. Ay, ang ginang, ngunit ano ang ginagawa niya dito? Bulalas ng isang direktor nang makita ako. Akala namin ay nasa Estados Unidos kayo. Ako, nang hindi sumasagot, ay pumasok sa meeting room. Sa loob, nakatayo na si Anton sa entablado, nakasuot ng napakagandang trage, na may ekspresyon ng pagtitiwala. Sa kanyang tabi, may hawak si Katrina na ilang dokumento. Nang makita ako, sumimangot ang mukha ni Anton. Marilu, ano ang ginagawa mo dito? Dumating ako upang kumpirmahin ang isang bagay. Lumakad ako patungo sa entablado. Napuno ng bulungan ang silid, kumpirmahin na tayo ay nasa gitna ng isang mahalagang pulong ng board. Alam ko, ang board meeting kung saan mo balak hirangin ang sarili mo bilang Pangulo.
Binuksan ko ang aking bagi ngunit bago iyon, mayroong kailangang marinig ang mga direktor. Ano ang sinasabi mo? Sinubukan ni Anton na lumapit, ngunit itinaas ko ang ESP. Ito ay regalo mula sa aking ina. Isang regalo na naglalaman ng iyong tunay na mukha. Isinaksak ko ang EXP sa computer sa silid. Mula sa mga speaker, nagsimulang tumunog ang boses ni Anton. Katrina, nakuha mo na ba ang gamot na iyon? Sabi mo gumana kapag hinalo sa kanyang heart medication, hindi ba? Natahimik ang buong silid. Lahat ng tingin ay nakatutok kay Anton. Yan ay isang setup. Sigaw ni Anton, hindi ito setup. Kinuha ko ang mga dokumento. At ito ang ebidensya ng 420 milyong piso na inibulsa mo mula sa kumpanya. Ang listahan ng mga frontmen, ang mga transfer records, narito ang lahat. Ang mga direktor na bigla ay ipinapasa ang mga papel. Ang mga journalists ay walang tigil sa pagkuha ng litrato, at ito, itinataas ko ang testamento. Ito ang tunay na testamento ng aking ina, kung saan sinasabi na hinding-hindi ka maaaring maging pangulo ng kumpanyang ito. Namutla ang mukha ni Anton. Sinubukan ni Katrina na tumakas sa likod na pinto, ngunit hinaharangan na ito ng pulisya. Anton, lumapit si Fiscal Sandra Mercado. Ikaw ay inaresto dahil sa hinihinalang pagpatay kay Pangulong Aling Remedios at sa malversation of funds. Ikinalagay ng pulisya ang mga posas kay Anton. Sumisigaw siya ng desperado. Marilo, isang pagkakamali ito. Mahal ko ang iyong ina. Tiningnan ko siya ng malamig. Minahal mo siya at pinatay mo siya. Pakiusap, isipin mo si Paulo. Pagmamakaawa ni Anton, binabanggit ang aming anak bilang huling resource, ngunit hindi ako nag-atubili. May karapatan din si Paulo na malaman ang katotohanan. At siya ay mas malakas kaysa sa iyo. Kinalagad si Anton palabas. Si Katrina ay inaresto rin. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa silid. Lumingon ako sa mga direktor. Ang pulong ngayong araw ay kinansela. Muli kong itinaas ang testamento ng aking ina. Sumusunod sa mga legal na proseso, ako ang mamamahala sa FET Solar. Walang umalma. Napakabigat ng katotohanan. Hinaplos ni Atty. Cardo ang aking balikat. Ipagmamalaki kayo ni Pangulo. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa tagsibol ay nagliliwanag ng matindi. Inay, ngayon, naiintindihan ko na. Kung bakit niyo iniwan ang mga ebidensya. Dahil sa mga tao, hindi maaaring magtiwala. Ngunit ang ebidensya, hindi nagsisinungaling. Sa sandaling binuksan ang sobre ng notary, ang lahat ng katotohanan ay lumabas. At ako, hindi na isang mahinang babae. Ako ay naging isang malakas na babae, armado ng mga ebidensya na iniwan sa akin ng aking ina. Kung kayo rin ay nakikinig pa hanggang dito, mga kababayan, mangyaring mag-iwan ng komento ng isa sa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kaibigan pa akong kasama sa aking paglalakbay. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi ng kwento, ang tahimik na ganti. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at suporta. Pagkatapos arestuhin ng pulisya si Anton, ang DCCA ng FET Solar ay naging isang ganap na gulo. Nagkagulo ang mga journalist sa labas ng boardroom, at ang mga direktor, na nasa ilalim pa rin ng shock, ay nagkatinginan, hindi alam kung ano ang gagawin. Ginang, ibig sabihin, Pangulo. Lumapit sa akin si Mang Tony. May luha sa kanyang mga mata. Dapat po ay mas maaga kong napansin. Paumanhin po. Hindi niyo po kasalanan, Mang Tony. Masyadong tuso ang aking asawa. Kalmado ang aking boses. Wala na akong oras para manghinayang. Kailangan kong iligtas ang kumpanya, pinalibutan ako ng mga journalists. Sumiklab ang mga flash ng kamera, at ang mga microphone ay nag-unahan patungo sa akin. Pangulong Solar, kailan niyo po nalaman ang mga krimen ng inyong asawa?
Naghinala po ba kayo simula pa lang na ang pagkamatay ng inyong ina ay isang pagpatay? Paano niyo po ipapaalam ang balitang ito sa inyong anak? Sunod-sunod ang mga tanong, ngunit nanatili akong kalmado. Magbibigay po ako ng opisyal na pahayag sa ibang pagkakataon. Ngayon, ang prioridad po ay ang katatagan ng kumpanya. Nangingialam si Atty. Cardo upang pigilan ang mga journalists. Tapos na po ang interview. Magpapadala po kami sa inyo ng press release na may mga detalye. 1:00 ng hapon, pumasok ako sa presidential office, ang parehong opisina na dating ginamit ni Ina. Sa ibabaw ng desk, naroon pa rin ang mga salamin at fountain pen ni Ina. Umupo ako sa silya at bumuntong hininga ng malalim. Ngayon, magsisimula na ang pinakamahirap. Kailangan kong ayusin ang mga pinsala na ginawa ng aking asawa at ibalik sa normal ang sitwasyon ng kumpanya. Pangulo, pumasok ang sekretary. Nagpatawag po ako ng emergency meeting sa mga direktor. Magsisimula po sa loob ng kalahating oras. Sige po. Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, nakikita ko ang gusali ng presinto ng pulisya. Sa mga oras na iyon, doon siguro iniimbestigahan ang aking asawa. Tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula sa Estados Unidos. Si Paulo, ang aking anak, inay, kakikita ko lang po sa balita. Totoo po ba ang tungkol kay Itay? Nanginginig ang boses ni Paulo, Paulo, paumanhin. Paumanhin na sa ganoong paraan mo nalaman. Si Itay po ba talaga ang pumatay kay Lola? Ipinikit ko ang aking mga mata. Kailangan kong sabihin ang ganoon kalupit na katotohanan sa aking anak na 24 na taong gulang. May ebidensya. Maging isang recording kung saan umamin si Itay sa lahat. Sa kabilang linya ng telepono, narinig ko ang hikbi ni Paulo. Ayos ka lang po ba, inay? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo po, uuwi ako sa Pilipinas. Ayoko po kayong iwan mag-isa. Pinigilan ko ang aking mga luha. Gaano siya katalino, salamat, anak. Ngunit subukan mong huwag itong hayaang makaapekto sa iyong pag-aaral. Iyan din ang gugustuhin ni Lola. Pagkababa ko ng telepono, muli akong nag-focus sa trabaho. Sinusuri ko ang mga dokumento para sa meeting ng mga direktor ang mailumabas na breaking news sa telebisyon. Anton, dating sa screen, lumabas ang larawan ni Anton, nakaposas at nakayuko, sa tabi niya si Katrina, parehong pagod ang mukha. 2:00 ng hapon, nagsimula ang meeting ng mga direktor. Umupo ako sa dulo ng mesa. Ang mga ekspresyon ng mga direktor ay komplikado. Ang shock na ang vice president ng kumpanya ay isang mamamatay tao ay nahaluan ng pag-aalala na biglang may isang batang babae na naging pangulo. Bago ang lahat, simula ko. Ako ang anak ng mga nagtatag ng AC Head Solar. At nagtrabaho ako ng 5 taon sa finance department ng kumpanyang ito. Totoo na kulang ako sa karanasan, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ipagpatuloy ang legacy ng aking ina. Nagtaas ng kamay ang isang direktor. Pangulo, bumababa ng husto ang mga shares. Ang mga investors ay kinakabahan. Alam ko. Inilatag ko ang ilang dokumento. Una, mag-i-inject tayo ng emergency funds upang ipagtanggol ang halaga ng mga shares. At ang pinakamahalaga ay ibalik ang tiwala sa pamamagitan ng transparent na pamamahala. Nagtanong ang isa pang direktor, ano po ang gagawin nyo sa mga pondong inibulsa ng dating Vice President? Nakikipagtulungan na po ako sa fiscal upang hilingin ang pag-block sa mga iyon. Sinusubaybayan namin ang lahat ng kanyang mga assets sa ibang bansa, kasama na ang account sa Switzerland. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nababawi ang bawat sentimo. Sa aking katatagan, nagsimulang tumango ang mga direktor, at isa pa, sabi ko, tumatayo. Mula ngayon, ang lahat ng pagpapatupad ng pondo ay gagawing publiko ng transparent. Ganap naming irereforma ang sistema upang hindi na muling mangyari ang korupsyon.
Lumapit si Mang Tony. Ako po ang tutulong sa inyo. Nakakaramdam ako ng malaking kasalanan sa hindi ko pagprotekta ng maayos kay Pangulong Aling Remedios. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong protektahan ang kumpanya. Ang iba pang mga direktor, isa-isa, ay nagpahayag ng kanilang suporta. Ang paggalang na naramdaman nila para kay ina ay lumalawak na ngayon patungo sa akin. 4:00 ng hapon, nagpatawag ako ng press conference. Sa harap ng 12 ng journalists, nagsalita ako ng kalmado. Una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin sa aming mga clients at investors. Lubos ko pong ikinalulungkot ang pag-aalala na dulot ng mga nakalulungkot na pangyayari sa aming kumpanya. Habang sumisiklab ang mga flash, nagpatuloy ako. Ngunit mayroon po akong ipinapangako sa inyo. Ang ACV Solar ay muling isisilang. Magiging isang transparent at tapat na kumpanya kami. Nagtanong ang isang journalist. Totoo po bang wala kayong alam sa mga krimen ng inyong asawa? Hindi ko alam. Isa akong tanga na niloko sa loob ng 20 taon. Ngunit ngayon alam ko na. Alam kong higit sa mga tao, kailangan kong magtiwala sa mga sistema. Hindi po ba kayo nakakaramdam ng galit sa pagkamatay ng inyong ina? Namula ang aking mga mata, ngunit hindi ako lumuha. Nakakaramdam po ako ng galit. Nakakaramdam po ako ng puot. Ngunit ang aking ina, hanggang sa huling sandali, ay nag-alala para sa kumpanya. Ang aking tungkulin ay hindi ang paghihiganti, kundi ang protektahan ang kumpanya. Pagkatapos ng press conference, bumisita ako sa libingan ng aking ina. Sa harap ng lapida, na binalutan ng sikat ng araw sa paglubog ng araw, naglagay ako ng mga bulaklak at mahinang sinabi, "Ina, ngayon, nabunyag ko na ang lahat. Inalis ko na ang maskara ng aking asawa at sinabi ko na ang katotohanan sa mundo." Humangin, ikinakalat ang mga talulot ng bulaklak. Ngayon, turn ko na para protektahan ang kumpanya. Ang kumpanyang inyong pinaghirapan itatag, ipinapangako kong poprotektahan ko. 7:00 ng gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa Fiscal's Office. Umamin si Anton sa bahagi ng mga paratang, ngunit patuloy pa ring itinanggi ang pagpatay. Inaangkin niya ang homicide na walang intensyon, paliwanag ni Fiscal Sandra Mercado sa telepono. Inaamin niya na binigyan niya ng gamot, ngunit walang intensyon na patayin. Kalokohan. Malinaw na naririnig sa recording. Alam ko. Bumuntong hininga ako. Sapat na ang mga ebidensya. Naglabas na ng Order of Preventive Imprisonment. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi bababasa, haharapin ng aking asawa ang hustisya. 9:00 ng gabi, ako ay nag-iisa sa walang laman na presidential office. Sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang mga press clippings ng araw. Vice President ng ACV Solar, inaresto dahil sa pagpatay, isang kakilakilabot na krimen. Malversation ng 420 milyong piso mula sa kumpanya. Maaari bang iligtas ng bagong Pangulo na si Marilo Solar ang ACV Solar mula sa krisis? Lahat ng mga artikulo ay nag-uusap tungkol sa pagbubunyag ng araw. Sa magdamag, ang ACV Solar ay naging pambansang balita. Tiningnan ko ang larawan ng aking ina. Inay, tama ba ang ginagawa ko? Ang ilantad ang lahat ng ganito. Walang sagot, ngunit alam ko. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang lumabas. Iyon ang aral na itinuro sa akin ng aking ina, sa pagpapapeligro ng kanyang sariling buhay. Tumunog ang aking telepono. Si Atty. Cardo Reyes. Pangulo, bukas sa board, kailangan niyo pong makakuha ng opisyal na pag-apruba para sa inyong paghirang. Naiintindihan po ba? Opo. At isa pa, umamin na si Katrina. Sabi niya, lahat ay ayon sa utos ng Vice President. Sumuwaw ang isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Sa huli, nagtaksil silang dalawa, Atty. Cardo, sa tingin niyo po ba, magiging maayos kung pamamahalaan ang kumpanya? Siyempre.
May dugo kayo ng Pangulo. Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako. Bukas, naghihintay ang isa pang laban. Ngunit hindi ako natatakot. Sa pagbubunyag ngayong araw, may napagtanto ako. Ang lakas ng katotohanan. At kung gaano ako kalakas. Inay, tingnan niyo po ako ng maigi. Gagawin ko po ang inyong kumpanya na pinakamahusay. Pinatay ko ang ilaw at lumabas ng opisina. Sa dilim, matatag ang aking mga hakbang. Ngayon, ako ang tunay na may-ari ng AC Solar, Abril 30, 2025. 2 linggo na ang nakalipas mula nang arestuhin si Anton. Sa Presidential Office ng AC Solar, maaga akong nagsisimula ng aking araw. Ang tanawin ng Makati na nakikita mula sa bintana ay maganda pa rin, ngunit ang aking puso ay nasa isang whirlwind. Pangulo, ang balita po sa umaga. Inabot sa akin ng sekretary ang pahayagan. Ang headline ay nakasulat ng matapang. Anton, dating inilapag ko ang pahayagan. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang taong kasama ko sa loob ng 20 taon ng aking buhay ay mapupunta sa bilangguan. Ngunit iyon ay isang bagay na siya mismo ang naghanap. 9:00 ng umaga, may tumawag mula sa Fiscal's Office. Si Fiscal Sandra Mercado. Pangulong Solar, ngayong araw po sa court hearing, umamin na po si Anton sa lahat ng paratang. Mukhang sinunod niya ang payo ng kanyang lawyer. Napakalakas ng mga ebidensya, hindi niya maaaring tanggihan. Bumuntong hininga ako. At ano po ang nangyari kay Katrina? Hinilingan po siya ng 7 taon sa bilangguan. Itinuring po siyang kasabwat, ngunit hindi ang utak. Pagkababa ko ng telepono, nanatili akong nag-iisip sandali. Ang kaharian na itinayo ni Anton ay tuluyang gumuho. Ang kanyang ambisyon, na kanyang pinagpustahan ng lahat, pera at kapangyarihan, ay naghatid sa kanya sa kapahamakan. Nagkaroon ng isang pambihirang pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholders upang opisyal na aprubahan ang aking paghirang bilang Pangulo. Puno ang boardroom ng mga shareholders at direktor. Isusumit ko sa botohan ang sumusunod na punto. Tumayo ang Pangulo ng board. Ang paghirang sa majority shareholder na si Marilu Solar bilang Pangulo ng AC Solar ay nagkakaisa. Lahat ng mga shareholders ay itinaas ang kanilang kamay bilang pagsuporta. Sumiklab ang palakpakan. Umakyat ako sa entablado. Sa aking itim na trage, ang aking figura ay makapangyarihan. Salamat po. Nakakaramdam po ako ng malaking responsibilidad. Hindi nanginginig ang aking boses. Ang AC Solar ay ang kumpanyang itinayo ng aking mga magulang sa kanilang sariling pagsisikap. Dumaan po tayo sa isang malaking pagsubok sa mga nakaraang linggo, ngunit ngayon, magsisimula tayo muli. Nagtanong ang isang shareholder, mababawi po ba ang lahat ng inibulsa na pondo? Opo, nabawi na po namin ang 80%. Ang natitira po ay babalik na rin sa lalong madaling panahon. Itinaas ko ang ilang dokumento. Nakipagkasundo na po kami sa isang bangko sa Switzerland at na-block na rin po namin ang account sa Cayman Islands. Hindi po kami titigil hanggat hindi nababalik ang lahat ng pera sa kumpanya. Nagtanong ang isa pang shareholder, ano po ang magiging patakaran nyo sa pamamahala mula ngayon? Ang transparency po ang magiging pangunahing prioridad. Matatag ang aking sagot. Ipapakita po namin ang lahat ng daloy ng pondo ng real-time at direktang mag-ulat sa mga shareholders bawat quarter. Ganap naming babaguhin ang sistema upang hindi na muling mangyari ang ganito. Lumapit si Mang Tony. Kami po ang tutulong sa inyo, Pangulo. Ipagpapatuloy po namin ang espiritu ni Pangulong Aling Remedios at poprotektahan po namin ang kumpanya. Ang iba pang mga empleyado, isa-isa, ay nagsimulang pumalakpak. Napuno ng palakpakan ang auditorium. 3:00 ng hapon, pumunta ako sa court. Ngayon ang araw ng paghatol kay Anton. Pagpasok ko sa silid, nakita ko si Anton na nakaupo sa dock.
Sa kanyang uniform ng bilanggo, kaawa-awa ang kanyang hitsura. Wala nang bakas ng makapangyarihang Vice President ng AC Solar. Nagsimulang magsalita ang huwes. Pinatawan ang akusadong si Anton ng 25 taon sa bilangguan. Bumagsak ang balikat ni Anton. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ako. Sa kanyang tingin, halo ang pagsisisi at pagkamuhi. Gayon din, ang akusado ay kailangang magbayad ng indemnification sa kabuuan ng halagang inibulsa. Nang matapos ang paglilitis, bago padalhin si Anton, nagkaroon ako ng pagkakataon na sandaling magsalubong ang aming landas, Marilo. Tawag ni Anton, walang lakas. Ayos lang ba si Paulo? Paulo? Paulo, ayos lang siya. Mas mabuti siya kaysa sa iyo. Malamig ang aking sagot, paumanhin. Talagang paumanhin. Ano ang silbi ng paumanhin ngayon? Hindi na babalik ang aking ina. Napaiyak si Anton, ngunit tumalikod ako at umalis. Wala na akong kailangang pag-usapan pa sa kanya. Pagkalabas ko ng court, pumunta ako sa libingan ng aking ina. Ang sementeryo, puno ng mga bulaklak sa Tagsibol, ay isang payapang lugar, tapos na po. Natanggap na po ni Anton ang kanyang kaparusahan. Habang naglalagay ako ng mga bulaklak sa lapida, sinabi ko, ngayon, itatayo ko muli ang kumpanya. Gagawin ko po ang AC Solar, ang kumpanyang napakaminahal nyo, na pinakamahusay. Humangin, ikinakalat ang mga dahon ng mga puno, tila sumasagot ang aking ina. 6:00 ng gabi, bumalik ako sa presidential office. Sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang mga dokumento na naghihintay ng aking lagda. Pangulo, nagsimula na pong bumawi ang mga shares, ulat ng sekretary. Mukhang nababawi na po ng mga investors ang tiwala. Mabuti na lang. Nakahinga ako ng maluwag, at tumawag po si Ginang Paolo. Sabi po niya, darating po siya sa Pilipinas sa susunod na linggo. Sige po. Umiti ako sa pag-iisip kay Paolo. Sa gitna ng lahat ng pagsubok na ito, siya ang naging suporta ko. 9:00 ng gabi, nagtatrabaho pa rin ako. Hindi madali ang ibalik sa normal ang sitwasyon ng kumpanya, ngunit hindi ako susuko. Tumunog ang aking telepono. Si Atty. Cardo Reyes, Pangulo, magandang balita. Nakita na po namin ang huling account sa ibang bansa. Mayroon pong 75 milyong piso pa. Talaga? Kung gayon, nabawi na po ba natin ang lahat? Opo, nabawi na po namin ang buong 420 milyong piso. Bumuntong hininga ako ng malalim. Nabawi na namin ang lahat ng pera na inibulsa ni Anton. Atty. Cardo, maraming salamat po. Matutuwa rin po si Ina. Ginagawa niyo po ng napakahusay, Pangulo. Kayo po ay karapat-dapat na anak ni Pangulong Aling Remedios. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay nagliliwanag sa gabi. Ang kaharian na pinangarap ni Anton ay gumuho. Ang kanyang kastilyo, na itinayo sa kasinungalingan at kasakiman, ay bumagsak sa isang iglap. Ngunit sa ibabaw ng mga guhong iyon, ako ay nagtatayo ng isang bagong kaharian. Isang tunay na kaharian na batay sa katapatan at tiwala. Inay, ngayon, naiintindihan ko na, bulong ko sa sarili. Ang inyong payo na huwag magtiwala sa mga tao, kundi sa ebidensya. Ngayon, naiisip ko kung gaano ito kahalaga. Kinuha ko mula sa drawer ang isang larawan ng aking ina. Sa litrato, nakangiti pa rin si Ina ng matatag. Ako rin, magiging isang malakas na babae tulad nyo, Inay. Isang taong humahawak sa ebidensya at nagtatanggol sa katotohanan. Mayo 1, 2025, 1:00 ng madaling araw. Sa wakas, nakauwi ako. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng walang laman na bahay. Ang bahay na walang Anton ay sa totoo lang, mas payapa. Pumasok ako sa bedroom at tumingin sa salamin. Ang mahinang babae noong 1 buwan ay wala na doon. Sa halip, naroon ang Pangulo ng AC Solar, malakas at makapangyarihan.
Ngayon, magsisimula na ang lahat, sabi ko sa sarili. Ipagpapatuloy ko ang kumpanya na pitrotektahan ng aking ina, at gagawin ko itong mas malaki pa. Sa labas, nagliliwanag ang buwan sa madaling araw. Maging sa dilim, mayroong liwanag. Ang kaharian ni Anton ay gumuho, ngunit ang bagong kaharian ni Marilo ay lumalabas. At ang kahariang iyon ay itatayo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Hindi sa kasakiman, kundi sa katapatan. Sumusunod sa aral na iniwan sa akin ng aking ina, ang pagtitiwala hindi sa mga tao, kundi sa mga ebidensya. Hakbang-hakbang, usad ako. Minsan, ang taong pinakatinutros natin ay siya pa ang nagdudulot ng pinakamalalim na sugat. At ang pagmamahal ng taong lumisan ay nagbabalik upang magbigay ng mas malaking lakas. Ang huling aral na natutunan ko mula kay ina, huwag magtiwala sa mga tao, humawak sa ebidensya. Ito ay isang malamig na katotohanan, ngunit kabalintunaan, ang malamig na katotohanang iyon ang nagtulak sa akin upang mabuhay ng may pagmamahal. Lahat tayo ay nahaharap sa isang punto sa buhay kung saan nakikita natin ang tunay na mukha sa likod ng maskara ng isang tao. Sa sandaling iyon, ang nagpoprotekta sa atin ay hindi ang bulag na pananampalataya, kundi ang karunungan ng pagkakaroon ng malamig na tingin at mainit na puso. Ang kwento ni Marilu Soler ay nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Marilu, mga kababayan? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kalagayan niya? Ibahagi lang po ang inyong mga saloobin sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa niyan. Kung ang kwentong ito ay nagpatahimik sa inyo o nagpakirot sa inyong puso, huwag po ninyong kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa kanal ng Tahimik na Ganti upang hindi nyo mapalampas ang susunod na mga lihim. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka kayo na mismo ang maging si Marilu.